Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord Jesus, sa panibagong umaga na inyong ibinigay sa amin, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Ngayon ay September 29, 2025. Hallelujah, Lord Jesus. Panibagong araw, kami ay makapagsilbi sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. At ako ay iyong iginising at binigyan ng kalakasan ng pangangatawan, kabila ng pagod na katawan, Lord. Salamat dahil nandiyan ka. Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Thank you that you are always there for us. Thank you for everything, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Jesus, for a new day. Monday morning. Parang madilim ang ating live. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. So, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kaisa-isang anak na si Jesucristo, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po, Lord Jesus. Huwag kalimutan, i-love and share, love and share ang ating live. Love and share, mga kating Jesus. Bago ka rin mag-share, mag-love muna kayo. Okay? Love and share. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. And painful moments, trust God and every moment. Thank God! Hallelujah! Praise the Lord sa Kanyang kabutihan. Thank you, Jesus. At tayo ay nandito na naman sa panibagong umaga. At tayo ay binigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon na makapagsilbi sa Kanya
sa araw na ito, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So, okay. So, ngayon ay September 29, 2025. September 29 na. Malapit nang mga ka-Team Jesus. Malapit nang matapos ang September. God willing, tayo ay makaraos sa buwan ng September. The Lord willing. Thank you, Jesus. Ayan, welcome dito sa ating live at maraming salamat sa inyong paghihintay. Kahit natagalan ako kasi ang hirap bumangon. Pagod ang aking katawan. Matagal kami natulog. At si Tito Bryant din dahil gumagawa na siya ng paperwork kapag linggo ng gabi. At mayroon tayong bagong contract na iba ang kanilang sistema. So, pinag-aaralan namin ni Tito Brian kung paano gawin at kung paano maisabit niya ang mga notes niya dahil kailangan na ng agency. So, hindi ito 15 na nakasanayan namin, kaya be patient and be thankful for the Lord for everything that the Lord has given. So, to God be the glory. So, ayan no. But salamat sa Diyos at nandiyan kayo at naghihintay. God bless you sa inyong paghihintay. So, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Thank you, Lord. Ayan, magpuri tayo. Hallelujah, Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo po, Panginoon sa gusto. Salamat po at kami ay nandito na naman. Tinataas ka namin, Lord, sa aming mga buhay. Dinideklara namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon sa Kristo. Kailangan ka namin sa mga buhay namin sa araw-araw na kami ay nagising, sa araw-araw na kami ay muli mong binigyan ng pagkakataon na makapagsilbi sa inyo. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Na kami ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon Jesus. Kailangan ka namin, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat sa iyong harapan. At patawarin mo kami, Panginoong Jesus, kung may nagawa mo kami kasalanan sa inyo, lumabag mo kami sa inyo, Lord. Forgive us, Father God. Forgive us, O Lord, sapagkat ikaw ang aming Diyos na puno ng kaawaan at ikaw ang nagmamayari sa amin. At hindi mo hahayaang kunin kami o masira kami ng iyong kaaway ng demonyo. O hallelujah, maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa aming kaligtasan. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na naggagabay sa amin sa araw-araw. Ayan, pasalamatan natin ang ating Diyos. Mga kapatid, magsalita kayo dyan. Iparinig ninyo sa demonyo ang inyong pagpapasalamat sa Diyos, ang inyong pagsamba, sapagkat yun ang gusto niyang mangyari. Yun ang gusto niyang marinig, ang gusto marinig ng ating Diyos Ama, na magpasalamat tayo, na magpakumbaba tayo at kilalanin natin siya bilang Diyos, kilalanin natin ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay at kilalanin natin na wala tayong magagawa kung wala siya, at mas bigyan natin ng oras, ng panahon ang ating Diyos. At sa bawat araw at sa bawat oras na tayo ay gising, na tayo ay mayroong hininga, ay unahin natin siya sa lahat ng pagkakataon at umiwas tayo sa mga tukso ng mundo. Oh, hallelujah. At gawin nating banal ang ating mga buhay para sa Kanya. O Panginoong Jesucristo, maraming salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran at walang imposible sa inyo. Napakabuti niyo, Panginoong Jesus. Yes, Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Linisin mo kami at gawin mo kami karapat-dapat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Lord, dahil wala po kaming magagawa kung wala ka, O Lord. Kailangan ka namin, O Diyos. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na puno ng kaawaan. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Yes, O Lord Jesus. Thank you, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At thank you, Jesus, Lord God, sa kapatawaran din na inyong binigay doon sa mga taong nanira sa amin, nanakit sa amin, doon sa mga taong nanlait sa amin, doon sa mga taong nanloko sa amin, doon sa mga taong hindi gumawa ng mabuti sa amin, O Diyos, hindi naging patas, hindi naging fair, Lord God, maging sa aming mga trabaho, Panginoong Diyos. O Lord, patawarin mo po ang mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Gamitin niyo po ang aming mga buhay upang mabago sila, Lord. Convict their hearts, O God, to do what is right in your sight, O Lord. Hallelujah, Jesus. You are a faithful God. Nothing is impossible with you. Great and mighty God you are. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is great. God is great. God is mighty. Worthy of all praises and adoration. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, Lord, be with us. Lead us and guide us, Almighty Father. In the name of Jesus. Holy Spirit, we welcome you. Dinideklara namin that the King is in the room.
at sa bawat pamilyang nandito, sa bawat representative ng kanilang mga pamilya na nandito, dinideklara namin, Panginoong Kristo, na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan, nasa aming mga pamamahay. At kung ikaw ay nasa aming pamamahay, everything will go well with us, everything will be all right, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Salamat po, O Lord, sa iyong kapayapaan. Oh, hallelujah. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasama ka namin sa Espiritu at sa katotohanan ng Diyos Ama, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu. Andito kami, ihanda mo ang aming mga puso at aming mga isipan upang kami po ay makarinig sa iyong boses. At ito ay aming maipamuhay sa aming mga buhay habang hinintay namin ang tamang panahon na ikaw ang muling babalik o kami ay iyong kukunin, Panginoong Jesus. Yes, Lord, dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang kung sino ka bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Thank you, Jesus. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos namin ang iyong live na matiwasay at mabuo ang aming mga espiritu, busog ang aming mga espiritu sa araw na ito. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name. Amen. God is great all the time. And all the time, God is great. Ayan, naghang ang aking isang cellphone. Naghang-hang-hang siya. Hang-hang-hang is real. Okay, so welcome dito sa ating live. Sino-sinong mga bagong dating dito, welcome kayo dito sa ating live. At sino, kung taga saan kayo, o Sharon, yung mga ating mga team Jesus chapter leaders, please take care of them para ma-welcome natin sila at ma-encourage natin sila at atin silang maipagdasal. Okidoki. So by the way, shout out dyan sa Team Jesus Leyte. To God be the glory dahil ang saya ng kanilang fellowship at alam kong si Panginoong Jesucristo ang napupurihan doon sa
kanilang isinagawang fellowship na kung saan ang banal na espiritu ay nasa kanilang kalagitnaan. Hallelujah. Congratulations sa ating lahat, lalo na doon sa Team Jesus Leyte at ang ating Team Jesus chapter leader na Sis Jeanette Garnasi. Thank you, Sis Jeanette, sa buhay mo. Kami ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Jesucristo sa buhay mo, maging sa mga buhay ng ating mga kapatid diyan sa Leyte na nagkakaisa at nagtutulong-tulong upang maisagawa itong fellowship, no, yung isang fellowship lamang. Di natin alam ito ba ay bawat taon or we do not know, but to God be the glory at naisagawa ang fellowship na yon, no, by chapter. Hallelujah. Thank you, Jesus. And so God bless sa ating lahat. God bless you, and thumbs up. To God be the glory. Kagaya ng tagumpay na iginawa ni Panginoong Jesucristo sa ating first fellowship ng Bukidnon, ng Hasaan Bukidnon by the leadership, servant leadership ni Sis Doreen at ang ating mga kapatid diyan sa Hasaan Leyte, Hasaan Bukidnon. To God be the glory. Congratulations, at excited naman kami na ahead of time sa October kung sino naman ang anong chapter na naman ang mag-fellowship, no? At to God be the glory dahil ang ating Diyos ay tapat at siya ay nag-provide ng para diyan. Nag-provide siya ng 10,000 pesos para sa fellowship at napakabuti ng Panginoon Diyos. To God be the glory. Hallelujah. So noong nakaraang linggo, noong nakaraang Biyernes, ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa buhay na walang hanggan, no? Kaya tayo ay pagmamay-ari na ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoong Jesucristo, at silyado tayo ng banal na espiritu, kaya hindi na tayo pwedeng nakawin ng demonyo. Kahit na may mga pagkakataon na tayo ay nagkamali, may mga pagkakataon na nalihis ang ating landas, subalit dahil tayo ay pagmamay-ari ng Diyos, ay gumagawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay muling maibalik sa Kanyang presensya, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Kasabi, mga anak, diyan ay nasa 1 John chapter 5 verse 21. Yan sabi, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Kaya lumayo tayo dyan sa mga Diyos-Diyusan. Wala tayong ibang idolo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At gawin nating banal ang ating mga katawan. Gawin natin, kung tayo ay totoong mga Kristiyano, ay wala na tayo dyan sa mundo. Yung mga music ninyo, yung mga sayaw ninyo, na mga nasa mundo. You are a Christian already. So, bakit gumagaya-gaya ka pa rin sa mga ginagawa ng mga tao sa mundo? So, the Holy Spirit is rebuking us. Make our body holy in the sight of the Lord. No? Sa makatuwid, ay yung mga yan, yung mga trending na yan, na mga ganito, ganyan, tukso yan ng demonyo. Huwag natin silang pansinin. Mag-focus tayo. Ano ba ang purpose? Pag gumagawa tayo ng mga ganyan, yung mga kanta-kanta ng nasa mundo, yung mga sayaw-sayaw ng nasa mundo, what is your purpose in doing that? Ang purpose mo ba dyan ay para mapurihan ang Diyos? Mapupurihan ba ang Diyos sa mga kanta ng nasa mundo? No. Ang demonyo ang napupurihan yan. Mapupurihan ba ang Diyos sa mga sinasayaw-sayaw mo dyan na trending? It's not. Ang demonyo ang pinupuri mo at hindi ang Diyos. Kasi kapag tayo ay nasa Diyos, ang ating mga puso ay ang pagsayaw natin ay sayaw din ng pagpupuri sa Diyos. Hindi yung mga sayaw ng mundo. Kaya kayo dyan na mahilig kayo sa mga ganyan, I am praying that the Lord will convict your hearts to make your body holy. At sa bawat paggalaw nyo, sa bawat pag-post ninyo sa Facebook kung mga ano-ano, isipin ninyo, ito ba'y makapagpupuri sa Diyos? Is this glorifying to the Lord? Yun dapat ang unahin natin. Yan, Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan.
be convicted kung ikaw man ang nakarinig sa araw na ito, mga katimbisan. Okay, so dito na tayo sa ikalawang Juan, 1 John, chapter 1. So, ang ikalawang Juan, ay isang chapter lang pala ang ikalawang Juan. Okay, so tingnan natin ang ikalawang Juan. Chapter 2 Juan 1 to 13. Okay, so one chapter lang ang 2 dyan. 1, 29, 25. Tapos yung mga tao rin na tinuturing nila mga sarili nila na sila yung mga Kristiyano, yung nagpo-post ka ng mga ganyang sayaw mo, nagla-like din sila. Pareho kayo karnal. I'm telling you that. Okay. Mula sa namumuno sa iglesia, mahal kong ginang na pinili ng Diyos, kasama ng inyong mga anak. Minamahal ko kayong tunay at hindi lang ako kundi ang lahat ng nakakakilala sa katotohanan. Minamahal namin kayo dahil sa katotohanan nasa atin at mananatili sa atin magpakailanman. Manatili sana sa atin ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo na kanyang anak, habang namumuhay tayo sa katotohanan at pag-ibig. Ang katotohanan at pag-ibig. Labis ang kagalakan ko nang malaman ko na ang ilan sa mga anak mo ay sumusunod sa katotohanan, ayon sa inuutos sa atin ng Diyos Ama. Kaya ginang, hinihiling ko sa iyo ngayon na magmahalan kayong lahat. Hindi ito isang panibagong utos, kundi ito rin ang utos na ibinigay sa atin noong una tayong sumampalataya. Makikita ang pag-ibig sa atin kung namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. At ang utos niya ay narinig ninyo mula nang sumampalataya kayo ay ito. Mamuhay tayo ng may pag-ibig. Mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Hesukristo ay naging tao. Sila'y mga manlilinlang at anti-Kristo. Mag-ingat kayo at nang hindi mawala ang inyong pinaghirapan. Sa halip ay matanggap ninyo ang buong gantimpala. So, ayan, mag-ingat tayo mga katim Jesus at baka may pinaghirapan natin bilang Kristiyano ay mawala. Wala ang ating gantimpala. Dito tayo sa 9. Sino bang hindi sumusunod sa aral ni Kristo o nagtuturo pa ng labis dito ay hindi pinananahan ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa aral ni Kristo ay pinananahan ng Ama at ng Anak. Kung may dumating man sa inyo na iba ang ipinangangaral tungkol kay Kristo, huwag ninyo siyang tanggapin sa inyong tahanan, ni huwag niyo siyang batiin ng may pagpapala, sapagkat ang sinumang bumati sa kanya ng ganoon ay nakibahagi sa masasama niyang gawain. Hala, kikibahagi tayo, nagla-like tayo sa mga pinupost diyan ng mga kaibigan nating hindi Kristiyano. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na lang isusulat, sapagkat umaasa akong makakadalaw ako riyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng kapatid mong babae na tulad mo'y isa rin sa mga pinili ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit, sa iyong kabutihan. Thank you sa
Thank you sa iyong mga salita sa araw na ito. Tulungan mo kami, gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensahe na isinong parating. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Okay, so ang second Juan pala mga katinjisas ay para ito sa isang ginang na pinili ng Diyos, to the lady chosen by God, to her children whom I love in the truth. Wow, hallelujah. Grace, mercy, and peace from God the Father and from Jesus Christ the Father's Son will be with us in truth and love. Hallelujah. So ito mga katimjisas, ang second Juan ay para ito sa mga ginang, sa mga lady. Sino ang mga ginang dito? Sino ang mga babae dito? So marami tayong mga ginang dito mga katimjisas. So ito ay para sa atin ang salitang ito. Na sinasabi niya minamahal namin kayo dahil sa katotohanang nasa atin at mananatili sa atin magpakailanman. Mananatili sana sa atin ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama. Bakit itong ginang na ito ang ang kanyang binibigyang pansin? Sabi dito sa 4, labis ang kagalakan ko nang malaman ko na ang ilan sa mga anak mo ay sumusunod sa katotohanan ayon sa inuutos sa atin ng Diyos Ama. Kaya ginang, hinihiling ko sa iyo ngayon na magmahalan tayong lahat, hindi ito isang panibagong see, ito ngayon, itong na ito mga katimjisas ay para sa atin, para sa mga nanay ito, para sa mga ina, na kung saan ang binibigyan niya ng emphasis ay ang mga anak. Ang mga anak niya, sabi dito, sumusunod sa katotohanan. Ang ilan sa mga anak mo ay sumusunod sa katotohanan. Ayon sa inuutos sa atin ng Diyos Ama. So yung mga katimjisas, tayo kadalasan sa atin dito, maliban kay Lian, no? Ay mga magulang. So tayo ay mga ina. Kayo ay mga ina. So sabihin ninyo, ikaw ba bilang ina ay naging mabuting ina sa iyong mga anak? Ang iyong mga anak ba ay naituro mo o naturuan mo ng maayos? O kaya'y ikaw pa ang naging modelo nila upang hindi magrespeto sa isang tao, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa mga magulang mo, sa nanay mo, na kung ano-ano ang inyong kung ano-ano ang mga katawagan na ginagamit natin sa mga taong ito. Na yun ang nakikita ng ating o naririnig ng ating mga anak, kaya yun din ang kanilang sinasabi. So tayong mga magulang, kayo na mga magulang, mga ina, ang sabi dito, the lady chosen by God unto her children. So kagaya halimbawa, ang pamilya ni Sis Doreen, siya ang tinasabi nating pinili ng Diyos Ama diyan sa Hasaan Leyte upang pamahalaan ng may pagpapakumbaba ang ating mga kapatid diyan sa Leyte. Leyte, sa Hasaan, Bukidnon. May sarili din siyang pamilya at mayroon din siyang mga anak. Alam natin na hindi madali ang pagdidisiplina sa mga anak, hindi madali ang pagmamaniho sa isang organisasyon, hindi yun madali. Maging sa amin dito na kami ang ginagamit ng Panginoong Jesucristo para sa ministry, kayo ang aming mga anak. At sa bawat ginagawa natin, sa bawat ginagawa ninyo,
na kung saan napupurihan na ninyo ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ay malaking kagalakan sa mga puso namin, sapagkat sumusunod kayo sa kautusan ng Diyos Ama. To God be the glory. Tandaan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. We are set apart from the world. We are set apart from the world, mga katinggisa. Kaya kami rin ay nalulungkot pag mayroong mga nakikita namin, maaaring sa Facebook o sa Messenger or what, na bakit ganito? Bakit ganyan? Nalulungkot din kami na bilang inyong mga magulang sa inyong pananampalataya. No? Ganon yun ang mga magulang. Mga magulang na espiritual, mga magulang na physical. Kung tayo ay mga Kristiyano at nakikita natin na ang ating mga anak ay gumagawa ng kabalbalan, ang ating mga anak ay hindi sumunod sa kautusan ng Diyos, ang ating mga anak ay lumilihis ng landas, nalulungkot ang mga puso natin. 'Di ba? Subalit kapag sila ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, nagagalak tayo, nagpupuri tayo sa Diyos, mga katinggisa. So hindi bilang si Doreen, si Sis Jeanette, sila ang ating mga tinatawag nating extension ng pagiging magulang, ng pagiging ina. No, itong mga babaeng ito, sino pa? Puro mga babae ang ating mga Team Jesus servant leader sa bawat chapter. So, si Sis Jeanette, si Sis Doreen, si Sis, si Sis Leah, si Tita Jane. Sis Leah doon sa Luzon siya, si Tita Jane ay sa Mindanao, sa Mindanao, Butuan chapter. May isa pa, si Sis Evelyn sa Visayas, no? Bohol chapter. So lahat ng ito ay puro babae. So kayo ito, ako naman at si Tito Bryant behind me ay nandito sa Houston. So ito yung mga sinasabing to the lady chosen by God and to her children. So address itong 2:1 para sa atin, mga katinjisas, mga babaeng ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. So, anong sinasabi dito? Walk in love. Walk in love. So, tuwang-tuwa kami doon sa Facebook natin, sa Vitamin, na nakikita namin na yung bawat pamilya ay kasama doon sa fellowship. No? Kompleto sila, nandoon ang kanilang asawang lalaki, asawang babae, mga anak nila. Tapos, sabi ko, bakit wala itong iba? Bakit wala ang ganito? Bakit wala siya? Ang sagot ay, nahihiya siyang magpa-picture. Para sa amin na mga magulang ninyo na espiritual, something is wrong. Bakit kayo nahihiya na magpa-picture? Gayong kasama naman kayo sa ministry. Mayroon ba kayong itinatago? Mas mahalaga pa ba ang mundo kaysa sa ideklara natin na ang ating Diyos ay si Panginoong Jesucristo? Anong sabi dito? Anong sabi dito?
yung mga anti-Kristo. Ang sino mang hindi naniniwala na si Jesucristo ay naging tao. Yan yan ay nasa 7. Mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila'y mga manlilinlang at anti-Kristo. Mag-ingat kayo at nang hindi mawala ang inyong pinaghihirapan. Sa halip ay matanggap ninyo ang buong gantimpala. Tayong mga Kristiyano, kaya nga tinatawag tayong Christian dahil sa salitang Christ. Tapos may I-A-N. So, I am nothing. I-A-N lang tayo, I-A-N lang tayo kung wala si Christ. I am nothing. Sa makatuwid, ano ang pwede nating maipagmamayabang sa tao? Ano ang ating ikinahihiya sa tao? Ang utang na loob natin sa Diyos, mga ka-Team Jesus, ay hindi yan kayang bayaran ng kahit na anong halaga sa lapi o ano pa man. Sapagkat I am nothing. We are nothing without Christ. So nalulungkot kami niyan dahil hindi na buo, hindi na kumpleto. No, wala ang ilan sa mga kapatid, walang picture na ganyan. Bakit? Why? Pero ang sabi ng Panginoon dito, no? Ang sabi niya dito, magmahalan kayo, mamuhay tayo ng may pag-ibig. Magmahalan kayo. Yan ang utos, magmahalan kayo. So sabi ko, okay, no worries. Kakausapin ko lang siya at hinihiling ko sa Panginoong Jesucristo, Lord, anong pong problema ng kapatid na ito at bakit nahihiya siya na magpa-picture, Panginoon? Di ko alam ang kanyang sitwasyon, di ko alam ang uri ng pamumuhay niya, pero ikaw ang nakakaalam. Mamuhay tayo ng may pag-ibig. Ibig sabihin nun, pagmamahal na nanggagaling kay Kristo. Pagmamahal na walang ibang purpose o hangarin, kundi ang maipaliwanag at maiparating sa ating kapwa ang uri ng pagmamahal na mayroon si Panginoon Hesus. So, tayo, baka sabihin ninyo, ay, ang mga lalaki lang ang binibigyan ng pansin ng sa Biblia. No. Ini-acknowledge ng Diyos ang mga gawa ng mga babae, mga ka-Team Jesus. Ang inyong mga ginagawa diyan para sa kapanatagan, sa kaayusan ng ministry na kung saan doon kayo inilalagay ng ating Panginoong Jesucristo. Na nagagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin ninyo sa inyong mga pamamahay, mga tungkulin ninyo sa ministry na kung saan doon kayo tinatawag, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So,
Baka ang iba dyan ay nawala na ng pag-asa na, ay, nakakapagod naman to, hindi naman ako ina-acknowledge na ganito ginagawa ko, kakapagod ka itong mga ginagawa kong ito. Kahit na sa loob lang ng pamamahay ninyo, pamamahay natin, halimbawa, nakakapagod, no? Mag-alaga ng mga anak, maglaba, maglinis, walang katapusan. Sabi nga nila, yung nanay daw ay yung pagiging housewife, maging yung nanay kahit na yung iba ang mga nanay may trabaho, pero nanay pa rin sila. Pag-uwi sa pamamahay nila galing sa trabaho, ay nagtatrabaho pa rin sila sa mga bahay nila. Nagtututor sa kanilang mga anak, nagtuturo, ganito, ganyan. At ito daw ang uri ng trabaho na walang pahinga, walang rest day, walang Sabbath day. Diba, ang Sabbath day ay let us keep it holy. So, ibig sabihin ng holy ay hindi tayo hindi tayo gumagawa ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa inyong trabaho, mga ganyan. So, dapat ay wala mo ng trabaho pagdating ng Sabat. Dapat ay spend natin ang araw na yan para sa ating pamilya, para sa pagpapahinga ng ating mga katawan, para sa pagpupuri sa ating Diyos. At least meron tayong isang araw na pahinga. Dito sa amin, mayroon kaming 2 araw na pahinga. Ang Sabado, yon ang aming Sabbath day. Na kung saan, as much as possible, ay huwag kaming magtrabaho, mag-engage sa mga kung ano-ano tungkol sa trabaho. Kundi magpahinga lang. Kaya ang Sabado namin, halimbawa ako, ang Sabado namin ay yung paglilinis ng bahay, yung kung gusto kong magluto, kung hindi naman ay yun lang. Kung ano yung mga ginagawa ko na nagre-relax ako, nag-i-enjoy ako, kagaya ng pagdidilig ng mga halaman, pag-gardening, mga ganyan, no? Yun ang aking ginagawa. Pero hindi yun trabaho. Ang Linggo naman, yun yung aming Lord's Day, na kung saan nagsisimba kami. Ang Sabado, yun yung aming pahinga sa katawan, na kung saan palagi na lang kadalasan ang nangyayari dyan sa Sabado ay natutulog lang. I'm taking my time. Si Tito Bryant din ay he's taking his time. Tapos labas na tayo, nagugutom na ako, kakain tayo doon sa labas. Okay, kakain tayo. Thank you Lord sa provision. No, tapos bili na tayo ng mga bibilhin natin para sa sunod. Punta sa ganito. Yun yung mga time na lumalabas tayo para bumili ng mga errands o may mga errands ba tayo ba na anong mga kailangan nating bilhin, kailangan nating gawin. Pero yan ay wala sa trabaho, not about your work. So ang Lord's Day sa amin ay yung nagsisimba kami sa buong umaga. At ang hapon na yan ay lunchtime. Pagkatapos nun ay nauwi na sa bahay. Mag-prepare na si Tito Brian sa kanyang mga gagawin na mga paperwork. Samantalang ako, pag uwi ko sa bahay, ay sinasabi ko, antok ako, kaya ako'y matulog muna. At pagising ko sa umaga, pagising ko sa hapon, ayan, nga alas 5, maglalaba na ako niyan, magwa-washing, ganito, ganyan, ng mga trabaho, mga gawain. So, ganun ang istruktura namin sa Sabat at saka sa Lord's Day. Pero at least, kung mayroon kayong isang araw na pahinga na hindi kayo nagtatrabaho, the better yan, mga katinjisa. Kasi yung buong linggo kayong nagtatrabaho, buong linggo kayong nagkakayod, sayang din yung pagkakayod ninyo kung hindi natin nasunod ang kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. So, ang binibigyang pansin dito, mga katinjisas, ay ang mga babae. Yan, no? Ito daw, ang klase ng trabaho diyan, ang pagiging housewife, ay ang klase ng trabaho na walang pahinga. Paano ba naman magpahinga ang mga nanay?
Di mga tatay, bigyan nyo naman ng pahinga ang mga nanay. Bigyan ninyo ng rest day, beauty day. O, di ba? Kung saan magpagupit sila ng buhok nila, kung saan magpapaganda sila. Ngayon ang ano kung saan pwede silang mamasyal, pwede silang mag-fellowship, mga ganyan ba? So, kaya dapat mayroon ding mother's fellowship at father's fellowship. Ni-reveal na naman ng banal na espiritu yung mga dapat nating gawin. Para itong mga nanay naman ay magkaroon din sila ng time for themselves, maibahagi yung mga buhay nila, mga testimony nila bilang mga nanay. At yung mga tatay naman ay mayroon din, magsama-sama din sila para sa ganoon ay sila-sila lang din. So, as the Holy Spirit leads us, ay ipaplano natin yan. So, kung ikaw ay isang nanay, at napamahalaan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, sa loob ng pamamahay mo, na kung saan naturuan mo sila ng tama, naturuan mo sila sa pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, at nasunod nila ang kalooban ng Diyos. Well done! Congratulations sa inyo bilang mga nanay. Dahil yan, ikaw yun na yung sinasabi dito sa salita ng Diyos. Ina-acknowledge ka ng salita ng Diyos. Kinikilala ka ng Diyos. Hindi nasasayang ang pagod mo para sa mga anak mo na sila ay matuto, na sila ay maituwid, maitama ang kanilang mga buhay at pinagdadasal mo sila ayon sa kalooban ng Panginoong Jesucristo sa mga buhay nila, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. No? So para sa mga nanay na sa akala ninyo kayo ay hindi kinikilala ng Diyos, nagkakamali kayo, mga ka-Team Jesus. No? Kakamali kayo. Sapagkat nakikita ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating mga paghihirap, ang lahat ng ating mga sakripisyo, ang lahat ng mga ginagawa natin para sa kanyang kapurihan. Pero ang sabi sa salita ng Diyos, mag-ingat tayo na hindi tayo malinlang ng mga bulaang propeta. Yung mga pumupunta sa atin, yung mga bumibisita sa atin, huwag tayong makibahagi sa kanilang mga ginagawa. Huwag tayong makibahagi sapagkat sila ay wala sa presensya ng Diyos. Tayo, halimbawa, mga friends natin sa Facebook, ganyan ang ginagawa natin. Ginagawa nila, alam mong mali. Naglalove ka pa rin, naglalike ka pa rin. So, nakibahagi ka doon sa makamundong gawain ng isang kaibigan mo ito. Why are you doing that? Kahit alam mong mali, you are compromising. See? Mag-ingat tayo sa sabi nga natin, mag-ingat tayo sa mga friends natin, mag-ingat tayo sa mga pinapa-follow natin. Dahil maaring ang mga yun ay makapag-i-influensya sa atin na mailayo tayo sa presensya ng Diyos. At masayang yung ating paghihirap bilang mga Kristiyano. Yung ating sinimulan, yung ating mga sinimulan bilang mga Kristiyano ay masasayang. Sa halip na ang matanggap natin ay mga gantimpala. Ang ginagawa ko, pag yung sa Facebook, pag nag-scroll ako sa aking personal Facebook, may mga kaibigan akong na ganyan-ganyan, di ako nagla-love or nagla-like. Kung sabi ng Holy Spirit, tingnan mo itong taong ito. Dinideklara niya na siya ay Kristiyano. So, tingnan mo mga ginagawa niyan. Sa palagay mo ay nakapagpupuri sa Diyos yan, yung pagsayaw-sayaw mo ng ganyan sa mundo? Kristiyano ka eh.
Hindi ko nga nakikita doon sa mga posting mo na nagsasabi ka ng thank you Lord sa kabutihan mo. Thank you Lord. Wala, puro ka lang makamundo at you said you are a Christian. Something is wrong with you. You are compromising the word of God. Hindi mo sinusunod. Nahihiya ka sa mundo, sa mga kaibigan mo. Nahihiya ka. Kung tutuusin, you are nothing without Christ. I am nothing without Christ. Kaya wala akong pwedeng ipagmayabang. Ang tangi ko lang na maipagmamayabang ay ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Na nang dahil sa kanyang kabutihan, na nang dahil sa kanyang pagmamahal, sa John 3:16, andito ako ngayon, nakatayo sa inyong harapan. Nagsasalita, nakikita ng mundo. Hindi ko alam kung sino-sinong nakakapanood ng live na ito. Subalit, ginagawa ko ito hindi para makilala ko ng tao, kundi para marinig ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan at maikalat ang katotohanan, magturo, mag-rebuke, mag-confirm sa mga ginagawa natin. So, tingnan ninyo si Juan. Kinikilala niya, no? He was guided by the Holy Spirit. Para sa mga babaeng nagsisilbi ng taos-puso sa ating Panginoong Jesucristo. Para sa mga babaeng nagsisilbi ng taong puso sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa ministry na kung saan doon siya tinawag ng Diyos. Huwag kang mag-isip na hindi ka nakikita ng Diyos. Na hindi nakikita ng Diyos ang iyong mga ginagawa. Kung ito'y ginagawa mo para sa kanyang kapurihan. He is the one who will recognize you, who will acknowledge you. Hindi natin kailangan ang pagpupuri ng tao. Hindi natin kailangan ang praises, man's praises. Ang kailangan natin ay yung pagkilala ng ating Diyos Ama na andito tayo. Tayo itong mga lady who's chosen by God na isagawa itong mga gawain, pamahalaan ang kanyang ministry kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, magkakaroon tayo ng Team Jesus Servant Leaders. Malapit nang dumating ang ending ng September. Kailangang ma-confirm natin kung sino-sino ang maka-assign sa evangelism ba, sa bus evangelism, sa billboard evangelism. Pwede na yan siguro diyan kayo magpa-print ng billboard ng yung tarpaulin ng mga malalaki ba. Pwede na yan diyan kayo. So, alamin ninyo diyan mga Team Jesus Servant Leaders, alamin ninyo diyan kung sino o magkano at anong mga ipiprint natin. Nandiyan pa ang ating overall moderator na si Sharon. Siya ang pagkatapos ko at ito Bryant, ako, si Sharon, yan kayo diyan para maging matiwasay ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi namin ina-acknowledge na because of us nagiging matagumpay ito. No. Tandaan natin, we are a body of Christ. Body of Christ tayo. Hindi yan nagagawa ng isang tao. Kaya nga, nang dahil sa pagmamahal,
So magmahalan tayo sa isa't isa, mag-uunawaan tayo sa isa't isa kung may mga pagkukulang. Itong isang kapatid ay unawain natin, kakausapin natin, no? Para sa ganoon ay maintindihan natin ang sitwasyon niya, ano ba talagang problema mo, ano ang sitwasyon mo, ipagdasal ka namin. Ganon yun eh. So, alamin na natin, ilista na ninyo dyan, o sino ngayon, o lahat kayo ay magkaroon ng assignment. Sino ngayon ang para sa tinatawag nating Mothers Fellowship. Tapos, sino ang assign dyan para sa Mothers Fellowship? Sino ang assign dyan para sa Fathers Fellowship? Kasi mayroon naman tayong, o sino ang assign dyan sa Children's Ministry. Kaya meron naman tayong Children's Ministry. No, the Lord willing. So magkaroon tayo ng pagkukwento tungkol sa mga kwento ng Bible. Okay? So huwag kayong mag-isip, mga magulang o mga nanay, mga babae na may mga katungkulan sa inyong mga pamilya, sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak, sa ministry. Huwag niyo sabihin na hindi kayo napapansin ng Diyos. Napapansin kayo ng Diyos. Ang importante, kahit na hindi tayo napapansin ng tao, ang importante, napapansin tayo ng Diyos. At siya ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, patuloy po kaming bilang mga babae, patuloy po kaming susunod sa iyong kalooban, Panginoong Hesukristo. Hindi man kami kinikilala ng tao sa aming mga paghihirap, hindi man kami kinikilala ng aming mga magulang, ng aming mga asawang lalaki, ng aming mga anak, sa sakripisyong isinasagawa namin para sa aming mga pamilya. Panginoon, salamat dahil nandiyan ka. Salamat sapagkat ikaw po ang kumikilala sa amin. Nakikita mo kami. Thank you, Lord. Na sa pamamagitan ng iyong mga salita, ito'y nagbibigay sa amin ng lakas, loob. Ito'y nagbibigay sa amin ng encouragement na ipagpatuloy ang aming mga katawagan sa anong kami ginagamit, Panginoong Sus, para sa iyong kapurihan. I-reveal niyo po sa amin, sa mga babae, na kasama dito sa ministry, Panginoong Jesucristo, ng iyong ministry, kung saan mo sila gagamitin noon. Sapagkat lahat kami ay kailangan naming tumayo, kailangan naming tayuan ang aming mga pananampalataya sa iyo at sundin ang inyong kalooban, Panginoong Jesucristo, sa mga buhay natin. Yes, Lord. Palakasin mo po ang aming mga kapatid na mga babae na anuman ang kanilang mga sitwasyon ngayon, anuman ang aming mga sitwasyon ngayon, Panginoon, ikaw ang aming lakas. Kinikilala namin na we are nothing apart from you. Tulungan mo kami, Lord, na hindi namin ikahihiya na ituro sa aming mga anak ang katotohanan, na sila lalakaran nila ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Pinagdadasal din namin ang mga lalaki, ang mga haligi ng tahanan, ang mga ama, ang mga asawang lalaki, Lord. Gabayan mo sila, Panginoong Jesucristo. Ituro mo sa kanila ang tamang landas, O Lord, na ikaw ang kanilang kilalanin at bilang mga tagapamuno ng mga tahanan ng bawat isa. Natatayuan nila sila ang magiging modelo ng kanilang mga anak.
ang mga asawang babae ang maging modelo rin ng kanilang mga anak. Na itong mga batang ito na ibinigay niyo sa amin, Panginoong Kristo, ay lalaki sila na may takot sa iyo, na may pagmamahal sa iyo, na sundin ang iyong kalooban. Patawarin mo kami, Panginoong Kristo, kung hindi man namin nagampanan ang aming mga obligasyon, ang aming mga papel bilang mga magulang. O Lord, thank you Lord sa pagkakataon na mayroon pa kaming pagkakataon na mabago namin ang sitwasyon, mabago ang mga isipan, ang mga puso ng aming mga anak. Tulungan mo kami, Panginoong Kristo. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu na masunod namin, na magawa namin yung aming mga papel bilang mga magulang, na maituro namin sa mga anak namin ang katotohanan at lalakaran nila ang pananampalataya nila na may takot at may kabanalan sa iyo. Panginoong Diyos, sinataas namin ang lahat ng mga anak ng iyong mga kaanakan, ng bawat pamilyang nandito, Lord. Naniniwala sa iyo, Panginoong Kristo. Ingatan mo ang aming mga anak. Ingatan mo. Itago mo ang aming mga anak sa iyong banal na dugo upang hindi sila maimpluwensya ng mga masasamang impluwensya sa mundo. Na you set them apart from the world. At ipapadala mo sa mga anak namin, Panginoong Kristo, ang mga kaibigan, ang mga classmates o mga guro na may takot sa iyo, na sumusunod sa iyong kalooban, Panginoong Kristo. Hallelujah, Lord. Salamat po, Diyos. Sa mga paalala mo, salamat po, Diyos. Sa mga rebuke na inyong binigay sa amin, Lord. From now on, Panginoong Diyos, tulungan mo kami na masusubaybayan namin ang aming mga anak. Maging ang mga kapatid na inyong ibinigay sa amin, Panginoong Kristo. Upang sa ganun po, wala pong mawala sa landas, kundi lahat kami ay makakatanggap ng gantimpalang nanggagaling sa iyo, Panginoong Kristo, pagdating ng tamang panahon. Thank you, Lord, sa katagumpayan ng iyong Bible study. Ano man ang kahilingan ng iyong mga kaanakan, Panginoong Sus, let it come to pass for your purpose and your glory, Father, because you are our God, you are our great provider, and we shall not want. As we declare that Jesus Christ is Lord over us, and as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. We plead the blood of Jesus to cover us from our head down to the sole of our feet, declaring that no weapon that form against us shall prosper in the mighty name of Jesus. We activate the billions of angels of the Lord in front of us, behind us, all around us. In Jesus' name we pray. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! God is great all the time, and all the time God is great. Ayan mga ka-Team Jesus, congratulations sa ating mga nanay at sa mga naging nanay dyan, kahit na wala silang mga anak, ay sila pa rin ay naging nanay at ginamit kayo ng ating Panginoong Kristo upang maituro ng tama sa mga batang ito ang tungkol sa buhay ni Panginoong Kristo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Mwah! We love you with the love of our Lord Jesus Christ. Bye-bye.